Sa bulwagan ng Senado, isang makabuluhan at mainit na pagdinig ang ginanap. Naroon ang mga senador, mga opisyal ng pamahalaan, mga kinatawan ng pribadong sektor at ilang miyembro ng media na nakatutok upang masaksihan ang mga sagot sa maiinit na tanong. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang pagdinig, ngunit hindi nagtagal, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang tanong na agad nagdulot ng bigat at tensyon. Mula kay Senator Tito Sotto, diretsong ibinato kay Sara Diskaya ang tanong na nag-ugat sa matagal ng aligasyon. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Hindi ito pangkaraniwang tanong. Isa itong hamon, isang paghamig ng katotohanan mula sa isang personalidad na ngayon ay iniimbestigahan ang koneksyon sa malalaking kontrata ng gobyerno. Sa pagbanggit ng senador, inilatag niya ang mga pangalan ng mga kumpanyang umano'y kaakibat ng pamilya. The Alpha and Omega Construction and the St. Timothy Constructions were included in the top 15. Mga kumpanyang nasangkot sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan at ngayon ay iniisa-isa ang kanilang kasaysayan at pinagmulan. Habang inuusal ang mga pangalan ng kumpanyang ito, bumigat ang pakiramdam sa loob ng silid. Hindi lamang ito listahan ng mga negosyo. Para sa marami, ito ay simbolo ng mga kontratang bilyon ang halaga, ng mga proyektong dapat ay para sa bayan, ngunit ngayoy tinatanong kung tunay bang naipatupad ng maayos. Nasa kabilang panig ng mesa si Sara Diskaya. Nakaupo siya sa gitna ng malalakas na ilaw ng kamera at mga mikropono, habang ang bawat kilos at bawat sagot niya ay sinisilip at sinusuri. Nang marinig niyang muli ang tanong ni Senator Sotto, ramdam ng lahat ang kanyang pag-aatubili. May bahid ng kaba ang kanyang tinig at sa ilang pagkakataon, tila hirap siyang makabuo ng malinaw na sagot. Ang tanong doon ni Senator Sotto ay hindi lamang nakatuon sa petsa o taon. Isa itong paglalantad ng mas malalim na isyu. Paano nga ba nakamit ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman at kailan nagsimula ang kanilang koneksyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways? Sa pagkakataong iyon, naging malinaw sa lahat na ang pagdinig ay hindi basta usapin ng numero. Isa itong masusing investigasyon na maaaring magbunyag ng katotohanan sa likod ng sinasabing unang bilyon. Matapos ibato ni Senator Tito Sotto ang tanong, huminga ng malalim si Sara Diskaya. Halata sa kanyang muka ang pagkabigla, ngunit pilit niyang pinanatili ang composure habang hawak ang mikropono. Sa kabila ng kaba, sinimulan niyang ilahad ang kanyang salaysay. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Anya, bago pa man sila nakapasok sa malalaking proyekto ng gobyerno, matagal na silang nakikibaka bilang mga kontratista. Mahigit 23 taon na umano silang nasa industriya ng konstruksyon. Ngunit bago ang lahat ng iyon, bumalik muna siya sa kanyang personal na karanasan sa ibang bansa. I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. Dito raw siya unang naghanap ng trabaho at nagsimula bilang isang dental receptionist at kalaunan ay naging orthodontic nurse. Ipinunto ni Sara na bagamat malayo sa konstruksyon ang kanyang naging propesyon, iyon ang naghubog sa kanya ng disiplina at determinasyon. Sa pagiging dental receptionist, natutunan niyang maging maayos sa pakikitungo at paghawak ng mga detalye. Sa pagiging orthodontic nurse naman, natuto siyang maging masinsinan at matiyaga. Ito raw ang mga katangiang naging pundasyon sa kanilang pagpasok sa negosyo. Pagbalik sa Pilipinas, hindi agad sila sumabak sa mga proyektong bilyon ang halaga. Nagsimula raw sila sa mas maliit na saklaw, mga subdivision projects na itinayo kasama ang kanyang kapatid na dati ring private contractor. Dito nila sinubukan ang kanilang kakayahan. Paano pamahalaan ang pondo, paano tapusin ang proyekto sa takdang panahon, at paano makuha ang tiwala ng kliyente. Para kay Sara, ito ang kanilang naging pagsasanay bago sila humarap sa mas malalaking hamon. Ngunit nang muling tanungin kung kailan eksaktong pumasok sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, medyo nag-atubili si Sara. Sa huli, malinaw niya ang sinabi. Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Sa pahayag na iyon, tila nais niyang ipakita na hindi biglaan ang kanilang pag-angat. Anya, dahan-dahan nilang nakuha ang tiwala ng gobyerno at unti-unting nakapasok sa mas malalaking proyekto. Gayunpaman, hindi nito nabura ang alinlangan ng mga nakikinig.
Para sa mga senador, tila may kakulangan sa detalye. Kung mahigit 2 dekada na silang kontraktor, bakit nga ba tila noong year 2012 lamang sila unang sumabak sa proyekto ng Department of Public Works and Highways? At higit sa lahat, paano nila agad nakamit ang bilyong halaga ng kontrata sa loob ng ilang taon lamang? Habang nagsasalita si Sara, kitang-kita ang pagtutok ng lahat ng mata sa kanya. Ang mga senador ay tila nag-aabang ng mas malinaw na paliwanag. Habang ang mga miyembro ng media ay nagsusulat ng bawat salita, handang ibalita sa publiko ang kanyang mga pahayag. Ngunit sa kabila ng kanyang paliwanag, tila mas dumami ang tanong kaysa nasagot. At sa puntong iyon, nagsimulang lumutang ang mas sensitibong usapin. Ang kanilang pagkakasangkot sa flood control projects, mga proyektong hindi lamang mahalaga para sa kaligtasan ng mamamayan, kundi madalas ding nasasangkot sa mga aligasyon ng anomalya. Mula sa isyu ng unang bilyon, mabilis na lumipat ang diskusyon sa isa pang sensitibong paksa, ang flood control projects. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang simpleng infrastruktura. Rapi? Thank you, Mr. Chair. Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inamin naman ng mga Diskaya ang pinagkukunan nilang kanilang luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Ducati na hindi nagbayad ng tax kaya hinila kasi in-expose ko yon. So my question dito sa mga sa Diskaya, mag-provide kayo, are you willing to provide all those documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway nyo sa taong bayan na 28 you said? And also Mr. Chair, siguro patawag na natin yung Bureau of Customs kasi malay mo, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, lulukoyin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Yes po. Okay. Number 2, dito sa BIR, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview itong mga Diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa nyo ba yun para sa Yes, mga Your Diskaya? Honor. There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result ng It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued 20, if I'm not mistaken, late 2020. 24 or early 2025. Kaya nga, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito ang tagal? We observe some procedures. No, I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto nyo lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Initial nyo ng LOA and matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas ng resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyong kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nagtatawaran pa? Most of this time that we're consume, Your Honor, is gathering of some documents from third-party sources verifying the initial information gathered. No, you Your don't Honor. gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary Yes. for you to prove your point. Yes, Your Honor, that's Which you are true. doing it. Again, babalik ako dun. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga Diskaya, pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyong harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung result ng inyong investigation, sabi ko nga, 2 weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo dahil sa LOA na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit nagtatawaran kayo? No, the status of No, the ongoing gusto ko next time, investigation. lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo na agad yung resulta. Huwag na patagalin pa. Huwag nang mag-antay pa kayo ng or something. Now,
District Engineer ng DPWH, Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan. The name is Bryce. Etong taon to, meron siyang Ferrari, meron siyang Lamborghini at nakapangalan pa sa wife niya. Okay, alam niyo ba ito? Monitor niyo ito, mga taga DPWH? His name is Bryce. And he owns a Lamborghini, he owns a Ferrari, and he goes to the casino almost every single night. At meron tayong mga video niyan, pwede tayo humingi ng video niyan sa sa Soler, sa Okada, at makikita yung pagmumukha niya doon sa VIP room. For the So, hindi niyo information monitor to? for the information of Senator Tulfo, his real name is Bryce Erickson Hernandez. There you go. He is the Assistant District Engineer. Andito ba siya? He is not here. Ito po yung district engineer, Your Honor, No, Mr. Chair. ang tinatanong ni Senator Tulfo si Bryce. Wala po yata. Okay. So, my next question, wala pa. So, imbestigahan niyo po yon. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government kasi I'm sure yung pera yun galing sa korupsyon yon. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo City Mayor Raisa Trenya said flood control projects in Iloilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional which caused flooding worth 560 million. So, naka-recover na ba dito tayo in terms of warranty? DPWH? Yung sa project na yon? Wala po akong idea, Mr. Chair, Your Honor. Well, dapat magkaroon kayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hearing ganito. Dapat inimbestigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na-question ni Mayor Treñas. So, go and investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Paano tayo nakakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba meron yung tinatawag na performance bond? So, Meron din pong retention money na hindi marirelease kung hindi pa nakompleto yung project. now, kung hindi pa nakumpleto ang project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Meron din po. Magkano na po nasingil doon sa mga liquidated damages and give me a list of those projects na matagal ng delayed o yung iba pa ghost na dapat yan 1/10 of 1% per day. So kung yung project ay delayed na for 1 year, just imagine, that's hundreds of millions na. Kung pag-ipon-ipon natin, are you doing that? Ayun po ay kukunin natin ng datos sa mga implementing offices kung nakapag-apply po sila ng liquidated damages sa mga delayed projects, Your Honor. Okay, 103 contractors, natanong ko na ito noon, hindi nyo ako nasagot kasi minadali ako noon. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted dahil nga hindi maganda yung kanilang trabaho, substandard and ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon? Out of 103. At ngayon, pinag-uusapan natin sabog-sabog na napakarami pala mga flood control projects na nangyayari sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po akong... No, I asked this question before. Then, dapat nasagot yun na by now. Kasi, tinanong ko na dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukuhan tayo rito. Diba? So, next time, siguro, Mr. Chair, obligahin natin mga ito na pag susunod na hearing, i-provide nyo sa amin ang reason kung bakit sa 103, isa lang ang flood control project na flag down. I-flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Honor, Mr. Chair. Sino siguro sa DPWH in charge of that? Maybe you have to research and ask. Procurement Service po yung ng Central Office po yung in charge ng siguro pagre-recommend. Of course, implementing office po ang makakaalam niyan kung sila ay kailangan i-blacklist o delay sila. Kaya nga, kung kailan nila i-blacklist, so kailan i-blacklist, kaya nga 103 got blacklisted. But unfortunately, out of the 103, only one was involved in flood control project. So ano nangyari doon sa iba? Na pinag-usapan natin ngayon by the hundreds na.
Tama? You follow me? Opo. You know what I'm saying, ma'am? Yes, Your Honor. Okay, next time. Siguro next time din, Mr. Chair, dalawa na lang. Papatawag natin itong mga insurance companies. That's a good idea. Patawag natin itong mga insurance companies as well, kasi pagdating sa warranty retention money, yung sa faulty projects, ang sinasabi, ang nakarating sa aking information, mabagal daw ang pagbayad nito mga insurance companies. Baka ito mga insurance companies, ito yung mga fly-by-night o house show na which is also owned by some of the people from the DPWH. Kaya hindi nababayaran, nasasayang lang itong mga warranty faulty projects. Yung pag-warranty, pagpakabayad sa kanila. And then the last but not the least, a couple of months ago, nag-raid ang NBI sa Bulacan sa mga steel mills selling cheap, substandard steel. Okay. Senator Rapi, the insurance commissioner, I think, is present. Is there, nandiyan ba Insurance Commission? So bakit yun ang reklamo, Mr. What's your name, sir? Regalado, sir. Are you investigating itong mga insurance companies to make sure that they're legit, that they're capable, at meron silang kakayahan magbayad? Dahil ang reklamo din kasi bakit matagal ang pag-process sa pagbayad para doon sa warranty ay mabagal doon yung pag-process nitong mga insurance corporations. We managed to settle the claims when they are filed with us. But ganito lang po yung proseso natin. Insurance companies are sureties. No? They only cover about 30% of the project. And then ang bawat risk po nila ay hanggang 250 million. Kami po, ang jurisdiction namin, ang pwede lang namin magamit is about 5 million. At yung iba po, they have to go to the civil courts to claim. Ang punto po dito is kung hindi makolekta sa mga kontraktor, pwede hong dumiretso ang DPWH sa amin para tulungan sila because these are all callable on demand. Yun po ang ating DPPB at DB. Okay, meron naman pumunta taga DPWH para doon sa proseso na sabi ninyo? The last time I checked, wala po kaming Wala. natatanggap. Bakit wala? Ang daming mga projects na dapat kailangan mabayaran under warranty dahil palpak. And yet, sabi niyo walang pumupunta. Yeah, wala po. At sinasabi ng DPWH, mabagal daw kasi magbayad yung mga insurance companies, and yet DPWH doesn't come to you para ilapit. Wala po ang DPWH. Usually ho, it's settled between the DPWH and the contractors. So DPWH, paki-check ba't hindi lumalapit sa insurance company? Yes, Your Honor. Okay, and last, yung mga cheap steel mills na ito'y paboritong puntahan ng mga loko-loko, mga contractors. Alam niyo to, tumatawa kayo ng ulo, special dyan sa Bulacan, marami yan, nag-raid na nga yung NBI niyan. Unfortunately, yung ginawa nilang raid, house show lang. Matapos nilang raid, humingi lang ng pera, and then umalis na. Ito ang nakakatakot dahil, Mr. Chair, especially mga earthquakes, di ba, pina-expect natin na pwede mangyari anytime. Pati sa mga kalsada rin, ito yung mga galing China, na mga, in fact, ba na ito sa China, ito mga steel products. Alam niyo po ito, bakit hindi niyo po ito pinag-raid? O bakit hindi niyo po ito pinapapasara? At patuloy pa rin po kayong nagiging parokyano ng mga steel mills na ito. Siguro sir, may tatanong ko yan sa aking mga kasamahan na nasa distrito, yung sinasabi niyong Bulacan District, o kaya sa Regional Director po ng Region 3 na nakakasakop nun. Dahil ngayon ko lang po din narinig yung NBI na ni-raid, na nag-raid or something. Ngayon ko lang po narinig. So, ibig sabihin ni NBI hindi gumawa ng coordination sa inyo to inform you na, hey, maraming mga steel mills sa buong bansa, kasama din yung Bulacan, i-raid namin dahil ito ay bilihan ng mga kontraktor ng DPWH ng mga substandard materials. Sa opisina ko po walang nagko-coordinate. Baka po sa opisina ni former Secretary Bonoan. Siguro, Mr. Chair, next time invite din natin DPWH saka DTI. I mean yung DTI and NBI. Yes, I think we will do that. Thank you. That's all, Mr. Chair. Are you done? Para sa maraming Pilipino, ito ang kanilang sandigan laban sa malawakang pagbaha na taon-taon ay nagdudulot ng pinsala sa kabuhayan at buhay.
Ngunit sa parehong panahon, ang flood control projects ay naging simbolo rin ng umano'y katiwalian. Mga proyektong inuulan ng reklamo, subalit hindi naman maayos ang resulta. Sa harap ng lahat, muling nagsalita si Senator Tito Sotto. Direkta niyang tinanong si Sara Diskaya tungkol sa lawak ng kanilang partisipasyon sa mga flood control projects. Here, would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? Ito ang tanong na nagpaigting lalo ng tensyon sa loob ng silid. Isa-isang binanggit ng senador ang mga kumpanyang nauugnay sa pamilya Diskaya. The Alpha and Omega Construction and St. Gerard and the St. Timothy Constructions. Ayon sa kanya, ang mga kumpanyang ito ay tila magkakaugnay at ang lahat ay sabay-sabay na nakakuha ng mga kontrata sa Department of Public Works and Highways. Para kay Senator Sotto, may tanong kung paano nangyari na ang magkakamag-anak na kumpanya ang tila nagdomina sa isang partikular na sektor ng proyekto. Habang inilalahad ang mga tanong, dumagdag pa sa bigat ng usapan ang mga dokumentong hawak ng komite. Naroon ang mga listahan ng mga proyekto, ang halaga ng bawat kontrata at ang petsa ng pagkakaloob ng mga ito. Ayon sa mga dokumento, karamihan sa mga flood control projects ay may kontratang umaabot sa daang milyon hanggang bilyong piso ang halaga. Para sa mga senador, malinaw na hindi biro ang perang umiikot dito. Nang muling hiningan ng sagot si Sara Diskaya, halatang mas lalong lumalim ang kanyang pag-aalinlangan. Sinabi niya na ang kanilang mga kumpanya ay dumaan naman sa tamang proseso ng bidding. Anya, sila ay nakakuha ng mga kontrata dahil kwalipikado sila at kaya nilang tapusin ang proyekto. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga tanong. Kung dumaan nga sa tamang proseso, bakit tila paulit-ulit ang kanilang pangalan sa listahan ng mga nanalo sa bidding? At paano nangyari na tila monopolyo ng kanilang pamilya ang flood control projects sa ilang rehiyon? Dagdag pa rito, may mga senador at resource persons na nagbanggit ng reklamo mula sa mga residente. Ayon sa kanila, may mga flood control projects na matapos lamang ang ilang buwan ay bumigay na at muling bumaha. May mga proyektong sinasabing overpriced at mayroon ding natapos sa papel ngunit hindi naman lubos na naipatupad sa aktwal na komunidad. Sa puntong iyon, naging mas mabigat ang tanong na lumutang sa hangin. Kung ang mga proyektong flood control ay tunay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, saan napupunta ang pera kung hindi naman maayos ang kinalalabasan ng iba sa mga ito? Habang patuloy ang pagdinig, hindi maitatanggi ang lumalalim na interes ng publiko. Ang mga mamamayan, lalo na iyong mga laging nasalanta ng baha, ay naghihintay ng kasagutan. Sa kanila, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo o politika. Ito ay usapin ng kaligtasan, ng katiyakan na ang kanilang pamilya ay hindi na muling malulubog sa baha tuwing tag-ulan. At dito, muling hinarap ni Senator Tito Sotto si Sara Diskaya. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng diin. Kung totoo na kwalipikado kayo, ipakita ninyo ang ebidensya. Ipakita ninyo kung paano ninyo nagampanan ang mga proyektong ito. Dahil ang flood control ay hindi dapat maging negosyo lamang. Ito ay para sa buhay ng bawat Pilipino. Habang lumalalim ang pagdinig, mas lalong umiinit ang mga tanong ng mga senador. Kung sa simula ay mahinahon lamang ang tono ng mga katanungan, ngayon ay ramdam na ang bigat ng kanilang pagdududa at ang diin ng kanilang pangungusap. Unang muling nagsalita si Senator Tito Sotto. Tila hindi siya kontento sa mga sagot ni Sara Diskaya. Sinabi niyang bagamat ipinapakita ni Sara na dumaan sa bidding ang kanilang mga kumpanya, hindi maitatanggi na halos sila-sila rin ang nag-uusap at naglalaban sa iisang proseso. Anya, kung ang mga kumpanya ninyo ay magkakapamilya, hindi ba't parang kawangis na rin ito ng monopolyo? At kung totoo man, napatas ang bidding, bakit tila wala ng ibang kontraktor na nakakakuha ng flood control projects sa mga lugar na iyon, kundi kayo rin? Hindi rin nagpahuli si Senator Risa Hontiveros. Anya, may mga reklamo mula sa mga residente sa iba't ibang probinsya, partikular na sa mga lugar kung saan itinayo ang flood control projects ng mga kumpanya ng pamilya Diskaya. May mga pahayag umano na matapos lamang ang isang taon, bumigay na ang ilang dike at muling bumulusok ang tubig sa mga kabahayan. Kung bilyon ang halaga ng proyekto, bakit tila mumurahin ang kalidad ng pagkakagawa? Dagdag pa niya,
Habang sunod-sunod ang mga tanong, ramdam na ramdam ang tensyon sa loob ng silid. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsusulat. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok at ang bawat salita ni Sara Diskaya ay tila tinitimbang ng publiko. Sa wakas, muling nagsalita si Sara. Sinabi niyang ginagawa nila ang lahat para matiyak ang kalidad ng kanilang mga proyekto. Ngunit aminado siya na may mga pagkakataong hindi perpekto ang resulta. Lalo na kung ang pondo ay hindi sapat o kung may mga hindi inaasahang problema sa mismong lugar ng konstruksyon. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang mga ganitong sitwasyon ay normal sa industriya, ngunit para sa mga senador, hindi ito sapat na dahilan. Muli siyang tinanong ni Senator Tito Soto sa mas matapang na tono. Kung talagang normal lang iyan, bakit tila sa inyo lagi nagmumula ang reklamo? At bakit sa inyo lagi napupunta ang proyekto? Kung hindi naman pala ninyo lubos na natitiyak ang kalidad. May mali rito at iyon ang nais naming malaman. Sa puntong iyon, hindi lamang mga senador ang nakatutok. Maging ang taong bayan na nakasubaybay sa telebisyon at radyo ay tila sabay-sabay na naghihintay ng kasagutan. Ang issue ay hindi na lamang tungkol sa mga papeles o bidding, kundi tungkol na mismo sa pananagutan at katapatan ng mga taong humahawak ng pondong para sana sa kaligtasan ng publiko. At habang mas lalong tumitindi ang interogasyon, unti-unting lumilitaw ang larawan ng isang mas malalim na usapin na marahil sa likod ng mga flood control projects ay may mga interes na hindi basta-basta mabubunyag. Habang lumalalim ang pagdinig, unti-unting lumabas ang mas seryosong usapin, katiwalian. Mula sa simpleng tanong ng unang bilyon, naging sentro na ang aligasyon ng mga proyektong hindi natapos ng maayos. Ipinakita ni Senator Risa Hontiveros ang reklamo ng mga residente na bumagsak ang dike matapos lamang ang 2 taon. Dahilan para muling lumubog sa baha ang kanilang lugar. Dito na lumutang ang mga tanong tungkol sa koneksyon ng pamilya sa mga makapangyarihang personalidad. May mga bulong-bulungan ng political backing at pagpupondo tuwing halalan, bagay na mariing itinanggi ni Sara Diskaya. Giit niya, lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Subalit sa harap ng mga ebidensya, lalo lamang umigting ang pagdududa ng ilan sa mga senador at ng publiko. Isa sa pinakamabigat na puntong binanggit ng mga senador ay ang naging kapalaran ng St. Gerard Construction at St. Timothy Construction. Noong taong 2015, nasuspinde ng Department of Public Works and Highways ang St. Gerard dahil sa mga isyong teknikal. Pagsapit naman ng 2020, tuluyan itong na-blacklist. Ngunit tila nakabalik ang kumpanya matapos lamang ang ilang taon. Sa tala ng ahensya, nakakuha pa ito ng malalaking proyekto, kabilang na ang flood control sa Bulacan noong 2023. Nakapagtataka para sa mga senador kung paanong isang kumpanyang may kasaysayan ng paglabag ay mabilis na nabigyan muli ng lisensya at proyekto. Dito umikot ang mga tanong, may kinikilingan ba ang ahensya? At bakit tila paulit-ulit ang pagkakaabsuelto sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya? Sa pagdinig, humarap din ang Philippine Contractors Accreditation Board upang sagutin kung bakit nabibigyan pa rin ng permit ang mga kumpanyang dati nang nasangkot sa kontrobersya. Ipinaliwanag ng mga opisyal na limitado lamang ang kapangyarihan ng PCAB. Maaari lamang silang magpatupad ng parusa kung may formal na reklamo mula sa mga lokal na pamahalaan o mismong implementing agency. Dagdag pa ng PCAB, kahit na may mga ulat mula sa Department of Labor and Employment tungkol sa mga paglabag ng ilang contractors, hindi raw ito sapat para agad na permanenteng alisan ng lisensya ang isang kumpanya. Ngunit hindi ito katanggap-tanggap para sa ilang senador. Mariing tanong ni Senator Tito Soto kung paulit-ulit ang paglabag at may ghost projects pa na tinutukoy. Bakit hindi ninyo ginagamit ang Section 101 ng batas para sa perpetual disqualification? Sa huli, naging malinaw na hindi lamang tungkol kay Sara Diskaya at sa kanyang pamilya ang usapin, kundi pati na rin sa sistema ng pagbabantay sa mga kontratista ng gobyerno. Mismong si Senator Tito Soto ang nagsabing panahon na upang amyendahan ng batas upang bigyan ng mas matibay na kapangyarihan ang mga ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways, Department of Trade and Industry at Philippine Contractors Accreditation Board. Kanyang giit, kailangan ang mas mahigpit na koordinasyon, mas malinaw na batayan para sa blacklisting at mas mabigat na parusa para sa mga kumpanyang
mapapatunayang sangkot sa katiwalian o ghost projects. Anya, hindi sapat na pansamantalang masuspinde. Dapat nang putulin ang cycle ng pagbabalik ng mga kumpanyang dati nang lumabag. Sa pagtatapos ng pagdinig, nanatili ang maraming tanong na hindi pa nasasagot. Kailan nga ba unang kumita ng bilyon ang pamilya Diskaya sa mga proyekto ng gobyerno? At higit sa lahat, paano masisiguro ng taong bayan na ang bawat pondong inilaan para sa infrastruktura ay tunay na napupunta sa makabuluhang proyekto, hindi sa bulsa ng iilan? Sa huli, nanatiling mainit ang usapin sa pagitan ni Sara Diskaya at ni Senator Vicente Tito Sotto hinggil sa umano'y unang bilyon na kinita mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Mula sa mga tanong ukol sa petsa, halaga at kalidad ng mga proyekto, lumawak ang diskusyon tungo sa mas malalalim na issue ng katiwalian, ghost projects at ang kakulangan sa mahigpit na parusa laban sa mga lumalabag na kontratista. Habang ipinagtatanggol ng pamilya Diskaya ang kanilang pangalan, nanindigan naman ang mga senador na hindi titigil ang investigasyon hanggat hindi nakukuha ang malinaw na sagot. Kailan nga ba at paano nagsimula ang yaman na nagmula umano sa mga proyekto ng pamahalaan? Isang kwento ng pagtatanong at pagdududa na patuloy pang babantayan ng publiko at magbibigay daan sa mas malalim na pagsusuri sa sistema ng pagbibigay ng kontrata sa bansa.